taong 2006 ang aming opisina, ito yung Agricultural Systems Cluster, ay nagpunta rito sa Bundok Peninsula para tingnan kung ano yung mga negosyo na nakabase sa agrikultura na pwedeng i-introduce dito sa lugar na ito. Ayon sa aming mga pag-aaral, may potensyal yung pag-aalaga ng native pigs dito sa Bundok Peninsula. Maraming mga magsasaka na nag-aalaga ng native pigs. Kaya nga lamang ay ang kanilang pamamahala ay hindi ganon kaayos. Hinahayaan lang nilang nakaligaw ang kanilang mga hayop at hindi nila binibigyan ng sapat na atensyon yung tamang pagpapakain, paglalagay ng bahay, kulungan, kung sa ganon ay maproteksyonan yung mga baboy. At nakita namin yung potensyal na dagdagan lamang yung kung ano yung pwedeng ipakain sa baboy ay maparing mapaunlad ang pagbababuyan dito sa Bundok Peninsula. At dahil doon sa pag-aaral na ginawa namin sa bayan ng Dolores, kung saan ay ginamit namin yung gabing San Fernando para sa pakain sa baboy, at maganda yung resulta ng pag-aaral namin. Kaya naisipan namin na ipanukala sa Bureau of Agricultural Research na pagandahin yung pagpapakain sa mga baboy sa pamamagitan nga ng pagpapakain ng sakwa ng gabing San Fernando. Ang ating project ay tinatawag na Native Swine Project sa Bundok Peninsula. Bali, ang sakwa, ang isang kagandahan nito ay pwede siyang itanim ng pangkaraniwang magsasaka dito sa ating lugar. At ang sakwa ay isa lamang byproduct ng production ng gabing San Fernando. Dahil yung mismong produkto nito, ito yung laman ng gabing San Fernando, ito yung kinakain ng tao, ginagawang halaya, inilalawak sa mga pagkain natin. And yung sakwa, ito yung pinakang parang pseudostem ng gabi. Byproduct lang ito at karaniwan ay hinahayaan lang ito sa sakahan, hayaang mabulok, minsan natutuyo. So ayon sa pag-aaral na ginawa namin noong 1994, ang sakwa ay mayroong protina na halos kapantay ng mais. At ito ay nagbibigay din ng enerhiya dahil nga ito ay starts bearing na bilang root crops nga. So ganun siya magkakagandang pakain. At may testimonya nga sa mga ibang magsasaka na maganda itong pakain sa mga inahing baboy at nakakapagdami ng gatas para sa kanilang mga biik. Wala namang limitasyon ng pagpapakain nito. Ayon na rin sa kakayahan ng baboy na kumain kung gaano karami. Kaya lamang dito, ang tinatagubili namin ay ipakain nila ito ng niluluto. Tatadtarin nila yung sakwa, gandin yung dahon at saka yung mga paklang ng gabing San Fernando. At ito ay kanilang lulutuin. Pwede nila itong ipakain kahalo ang iba pang mga alternatibong pakain katulad ng darak ng mais o ng bigas o maaaring iba pang mga pagkaing available dito sa kanilang komunidad. Katulad ng yung dahon ng tricanthera, ang tawag dito yung madre de agua sa iba. At iba pang kahit dahon ng ipilipil, pwede nilang isama dito. Yung nilagang bunga ng papaya, yan, pwede nilang kasama. Ayon sa aming mga pag-aaral, ang mga maglilitson ay mas gusto yung native pigs na gawing litson sapagkat ayon sa kanila tamang-tama ang laki nito para sa merkado. Ang balat ng litson ay mas malutong, hindi siya pumuputok dahil ang baboy na native ay tama yung edad. Hindi katulad nung kasing bigat niya na commercial breed na medyo bata pa at medyo mas marami pang tubig yung karne, kaya pumuputok yung balat niya. So para sa native pigs, napakalaki ng potensyal, ng demand para sa litson de leche. Ang objective ng aming project na ito ay maiangat ang kita ng coconut farmers dito sa Bundok Peninsula. Also, yung maturuan din sila ng good agricultural practices.
nasimulan ang project na ito, which involves several components. So, meron tayong distribution ng animals ng ating native swine using a modular method. So, ito ngayon ay bawat barangay, meron tayong level 1 composed of 5 beneficiaries. So, tinatawag namin sila actually na project partners. So, sila ang nagsisilbing level 1 and ang matatanggap nila na part ng module ay 2 inahinin at 5 patabaing piglets. So, itong module na ito ang part ng project. So, distribute sa kanila ang module na ito with accompanying mga materials ng pagbabakod. So, babakuran nila ngayon yung gabi na 1,000 square meters. Babakuran nila and para lang maalis yung threat ng mga stray animals para makalaki talaga yung gabi. So, ito ngayon ay counterpart na ng farmers. Ang at least 1,000 square meters na gabing San Fernando. Nandun yung paglalagay ng kulungan at bahay hayop upang maging kanlungan nila sa panahon ng tag-ulan o panahon ng tag-init. Dahil dito, nababawasan din yung mga baboy na nakaligaw na nakakasira din sa mga halaman ng ibang mga magsasaka. Yung mga gamot sa sakit ng tao ay pwede rin gamot sa baboy. Yung lagundi ay pwede natin gamitin doon sa mga kaunting lagnat lamang ng mga baboy. Ganun din yung sambong, halamang sambong. Yung oregano, yan. At iba pang mga herbal medicine. Kaya yan, inisasama natin na sinatawag naming Gabi Garden. So isang main component doon ay yung pagtatanim din ng mga halamang gamot. So ngayon, we have this 2x5 sharing scheme. Hindi namin siya tinatawag na dispersal, but it's a sharing scheme na ginagamit namin dito. And again, yun nga, nasabi ko kanina yung module na 2, kaya 2x5, 2 inahin at 5 patabain. So bakit ganito ang aming pinili? Naka-come out kami ng 2x5 kasi meron kang continuous supply of piglets dito sa 2. Pag nanganak ang isa, ang isa buntis na naman. So, continuous in a year yung production ng piglets. Meron din tayong 5 biik. Bakit kami may 5 biik na binibigay na sa kanila? Dahil ito, habang hinihintay nila na nagbubuntis at manganganak yung kanilang biik, meron silang iniintay agad na mga biik na pwede nilang pagkakitaan agad. So, in 2 to 3 months, may maibibenta na sila. Hindi naman ibigay yung mga animals na yon, babayaran nila yon. So, in a form of biik din, kung ano yung katumbas ng baboy na binigay sa kanila, yun din ang babayaran nila. So, for example, worth 5,000 yung inahinin, so 5,000 worth ng biik ang kanilang ibibigay. So, ilan yon? Dahil 1,000 ang isa sa biik, 5 biik ang kanilang ibabayad doon. So, hindi din babalik sa project. Ito ay ililipat nila sa level 2. So, meron tayo ngayong level 2. Itong level 2 ang tatanggap ng 5 biik na kabayaran noon, and then, palalakihin nila ito, and ililipat ulit nila. Pag nabenta na nila, or kaya naman magkaroon sila ng sow out of that, basta magbabayad sila ng another 5 biik doon para naman sa level 3. Ang importante dito ay ang level 2 ay hindi magpapasa nang wala pa siyang inahinin. Kailangan, meron din siyang continuous kahit na ipasa na niya, tuloy ang kanyang hanap buhay. Hindi napuputol. So, bawat isa, bawat dadaanan na level, may tuloy ang hanap buhay. Bawat level 1, 3 ang level 2 niya. So, itong 5 namin na sinimulan na may module, bukod doon may naghahandle ng barako. So, doon sa 5, meron na agad 15 na level 2. So, ngayon, na sila, yung 15 na level 2, papasa ulit siya sa another 15 na level 3. Along with that, meron kaming mga trainings. So, several trainings ang in-undergo ng mga partners. Lagi kami nagmo-monitor. Na-evaluate kami ng DA bar, nagmo-monitor din sila. May mga external evaluators din silang pinapadala para makita yung project.
At also yung mga yung local government, tumitingin din sila from time to time, nagtatanong sila ano na nangyayari sa project.